Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, matapos tapyasan ng 1 billion ang OBP, nako, baho ni Stella Kimbo isiniwalat ng mga taga Marikina. Nako, grabe ang pagnanakaw. Yan mga kababayan. Patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po dito kay Showbiz Fanatics. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. Pero bago po natin simulan pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito mga kababayan, eto may i-share lang po ako patungkol po kay Senator Ressa Hontiveros. Nako, ito po ang kanyang pahayag mga kababayan, no? Mula po sa News 5. Nako, talagang itong News 5 talagang napaka-active, no? May post nga po si Sir Banat Bay patungkol po sa News 5, no? Maaring dahil bias daw ang panoorin niyo po sa or bisitahin niyo po yung page niya mga kababayan, no? Mayroon pong doon mga pinost about News 5 wherein sinasabing mga dahilan, no, kung bakit bias ang News 5. Nako, sa mga Duterte. Yan mga karibin natin, pero bago po kayo pumunta doon, ito muna bigyan po natin ng reaction itong sinasabi ni Senator Ressa Hontiveros. Ito pong sinasabi niya, dapat walang special treatment sa kanya. Tinutukoy po si Pastor Kibuloy. Napaka-entitled at wala sa lugar ang paghiling. Yan ang hospital arrest sa Davao. Nako, bakit nga ba sa Davao? Dahil ba, siya rin ang sumagot, dahil ba may isang kaibigan siyang ma-impluwensya doon? Kita nyo na mga kababayan, no? How Senator Ressa Hontiveros turned the table, no? Una, binira niya muna si Pastor Apollo Kibuloy. But at the end of the story, mga karibyo natin, Duterte po ang target niya. At alam na po natin, bistado na po natin ito kasi nung before ng hearing ng budget ni BP Sara, sinabi niya na po mismo sa kanyang bibig ng galing, no, doon sa anibersaryo ng Akbayan. Sinabi niya po na threat ang mga Duterte. Yan nga pong gusto nating linawin Kung threat ba ang mga Duterte sa kanya mismo or sa taong bayan, no? So yan mga kababayan, no? Wala din siyang karapatan na mamili kung saan niya gustong ma-detain. Wala na siya sa loob ng kingdom na kaya wag siyang mag-astang Diyos. So yan mga kababayan, Diyos na naman po ang tawag nila kaya Pastor Apollo Kibuloy. This is not about religion na It's not about religion mga kababayan. It's about human rights, no? Mga karapatang pantao na po ito. Hindi na po ito religious rights mga kababayan, no? Wherein ang religious is one of the human rights mga kababayan. Pero ang pinag-uusapan po dito is batas, no? Tawag dito, nasa dila ko na mga kababayan, di ko lang well anyway mga karibin natin, basta importante dito, what I'm trying to point out mga kababayan, no, sinimulan niya doon sa pag-atake kay Pastor Apollo Kibuloy, pero tinapos niya po doon sa pagtira kay President Duterte. Alam naman po natin sino po yung tinutukoy niyang ma-influensyang tao doon sa Davao, di ba? Which is the former President Rodrigo Duterte. Ano masasabi niyo dyan mga kababayan? Talagang malapit na talagang eleksyon at kahit anong isyong pumutok, siraan ng siraan, sisiraan ng sisiraan ang mga Duterte, no? At ito mga karibin natin, may share pa po ako sa inyo. Ito, ewan ko lang kung maniniwala kayo dito sa sinasabi ni Speaker Romualdez. Ito ang sabi po ni Speaker Romualdez mga kababayan. Sabi niya kay Pangulong PBBM, your commitment to a united country is truly inspiring. Saan? Saan banda po?
Saan banda, Mr. Speaker, ang united country? Ha? Sa ginagawa niyo po sa Davao City, you think we are a united country? And you still, di ba? Pag itong mga supporter ni PBBM ng mga vlogger, no? Pag sinasabi nating ihiwalay ang Mindanao sa Luzon, no? Pag sinasabi lang hindi yan pwede kasi isa lang ang Pilipinas. Ito na nga yung sinasabi, united country. But you think yung ginagawa niyo ngayon sa Davao, mga kababayan, we are still the Filipino people believe that we are still a united country. Ikaw na nanonood ngayon, no? Sa ginagawa nila sa Davao City, masasabi mo bang we are a united country? O bakit nasabi naman ito ni Speaker Romualdez na na-inspire siya dito sa commitment ni Pangulong PBBM to a united country. We are not united as before, mga kababayan, na talagang solid, di ba? Ngayon yung iba, nagdududa na nga yung iba eh. Kung may di ba? Well, anyway, anong masasabi nyo dito? Isa na naman ba itong pambubudol? Sa taong bayan, pambubudol po ba ito? Sa taong bayan na sinasabi ni Speaker Romualdez? Well, anyway, depende naman po yan sa atin, di ba? Sa mga opinion natin. May sarili tayong opinion dyan. Alright, eto na nga mga kababayan, bistado si Representative Kimbo. Yan, baho ay isiniwalat ng mga taga Marikina. Eto, pakinggan po natin mga kababayan. Sinungaling, tunay na kapatid ng magnanakaw. Ganito inilarawan ng maraming netizens online ang Marikina representative na si Stella Kimbo matapos kumpirmahin na sila ang nagdesisyon na tapyasan ng mahigit sa 70% ang 2.03 billion pesos proposed budget ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang opisina. Ito'y mahigit sa 1 bilyong piso na ayon mismo kay Stella Kimbo ay ilalaan raw nila para sa DSWD at DOH program na tila mas naaayon daw kaysa ibigay sa opisina ni Vice President Sara Duterte. So yan mga kababayan, ibibigay po sa DOH mga karibyo natin, no? At saka sa DSWD. Ang tanong lang dito, di ba may kanya-kanya naman po silang proposed budget? So mga kababayan, bakit dadagdagan ang budget ng DSWD at DOH without? Without sila mismo ang magsabi na padagdag naman dyan, oh. Diba? Kasi talagang kulang na kulang eh. Yung proposed budget po ng DSWD at DOH, I think sapat na po iyon. Dahil kaya nga po yun ang propose nila eh, di ba? Pero bakit kailangan idagdag pa itong tinapyas nila kay BP Sara? Talaga bang doon pupunta? Sa DOH at DSWD ba? Talaga patungo itong tinapyas nyong mahigit 1 bilyong peso? Nagtatanong lang po, baka kasi, di ba kasi, meron ng budget po sila. And it is, I think, base po sa kanilang proposed budget, it is enough. No? Ngayon, mga kababayan, kapag ipinasag mo pa itong 1 billion, sobra na yan sa propose nilang budget. Diba? Or baka naman, baka for documentation lang ito. For documentation lang ito mga kababayan. Ay, yan po ang naiisip ko ngayon. Kayo ba? Diba? Ano sa palagay ninyo? Aabot ba ito? Well, anyway, may opinion ko naman yan at may sarili kayong opinion, di ba? Ilang araw lamang ang lumipas, binanatan agad ng maraming netizens si Stella Kimbo at sinabing di bali sana kung totoo ang sasabihin nila na ilalagay sa DSWD at DOH ang mga yan po yung sinasabi ko eh. Pinapyas sa OVP proposed budget na tila pakiwari ng ilang mga taga-Marikina, kukulimbatin lamang ito ng ilang mga kongresista. Tila hindi na raw malayo na isa rin sa makikinabang nito ang representative ng Marikinang si Stella Kimbo, lalo't hindi na raw bago para sa kanyang mga nasasakupan ang napakaglamorosong buhay nito.
Pagbibiro pa ng isang Marikina citizen. Kawat raw ang apelido ngayon ni Stella Kimbo dahil ito ay apelido ng kanyang asawa. In Bisaya, nakaw. Sa Tagalog, kawatan o magnanakaw. Tila ito raw ang magpapatunay na nasa dugo ni Stella Kimbo ang di umano'y pangungulimbat raw ng Naku ng po. bayan. Dahil from simple teacher, paano raw na-afford ngayon ni Stella Kimbo ang mahigit kumulang 15 million pesos branded bags and watches na tila ilan lamang sa mga luxury items na koleksyon ng Marikina representative. Ayan, bustado talaga mga karibo natin. Inilabas ng maraming netizen ang nakakadulang presyo ng mga luxury bags and watches magkano ng kaya ito? representative na si Stella Kimbo na pakiwari nila kaya ng bumuhay ng ilang pamilya sa lungsod ng Marikina. Kabilang dito ang kanyang koleksyon ng Hermes bag na tinatayang $34,194 o sa Philippine peso, tumataginting na 1.91 million pesos. Isa rin sa kanyang pagmamayari ang Hermes brand new Birkin 25 Vert Cypress GHW na mayroong presyong $22,000 o mahigit kumulang 1.23 million pesos. Pagmamayari rin ni Congresswoman Stella Kimbo ang Hermes pre-owned bag na tila limited edition na may halagang $36,815 o sa Philippine peso mayroong halagang 2.06 million pesos. Isa rin sa mga koleksyon ni Grabe naman po itong mga bag nito mga kababayan, no? Ha? Halos sa katumbas ito ng mga bahay dito sa Pilipinas, ha? Ha? Bag lang nila. Oh, yan, magkakabistuhan na ha? Stella Kimbo ang limited edition Hermes Kelly bag na mayroong $19,995 tag price sa Philippine peso. Ito ay may equivalent na 1.1 million pesos. Bukod sa pagkakaroon ng mga limited edition Hermes bag, hindi rin daw papahuli ang Marikina representative sa pangongolekta ng ilang mga mini bag tulad ng Lady Dior Joy bag na may halagang $5,100 o sa Philippine peso 285,000 pesos. Malaki pa sa sahod ng isang nurse sa Pilipinas at ito ay sa loob ng 10 buwan. Mayroon din siyang large classic handbag from Chanel na mayroong presyong $11,700 o sa Philippine peso 655,000 pesos na kaya ng sustentuhan ang gamutan ng isang cancer patient. Hindi rin inakala ng maraming netizen na kayang lumustay ni Stella Kimbo ng 300,000 pesos sa iisang wallet dahil sa kanyang mga koleksyon, tila mayroon siyang limited edition Hermes Kelly wallet na may halagang $5,500 o 308,000 in Philippine peso na kaya nang magbigay ng mga school supplies sa ilang public schools sa Marikina. Bukod sa kanyang mga koleksyon ng limited Hermes wallet and bags, tila di umano'y pagmamay-ari rin ng Marikina. Grabe mga kabayan, ha? Yan, mga ano pala yan, bag pa lang at narelos. Ha? Ang ipinakikita sa atin mga kababayan. Ha? Ano pa kaya yung ibang mga kagamitan nila sa bahay? Nako po. Ha? Talaga bang kongresista lang kayo ng Pilipinas? Marikina representative ang limited edition Rolex 126519 LN Cosmographic Daytona in 18K white gold with steel dial na may halagang 43,442 euros o sa Philippine peso tumataginting na 2.7 million pesos. Ang Wow! ito kaya nang bumili ng bahay at lupa sa isang well-known subdivision. Namataan ding suot-suot ng Marikina representative ang Paneral Luminor 1950 automatic white dial na may halagang $7,800 o 438,000 Philippine peso na kaya nang magbigay ng higit sa 5 tricycle sa kanyang mga nasasakupan sa Marikina. Mas nalula pa ang maraming netizen nang ibulgar mismo ng ilan sa mga political commentator online. Bukod sa dalawang relong pagmamayari ni Stella Kimbo, tila mayroon din pala itong Patek Philippe Aquanaut 5168G-001 with blue dial limited edition year 2020 na may halagang 60,995 Great Britain pound o in Philippine peso
4.5 million pesos at tinatayang ilang piraso lamang ang ginawa sa mundo at tila ka-level na raw ni Stella Kimbo ang football superstar player na si Lionel Messi. Saan daw ba kumukuha ng pera si Stella Kimbo para sa di umano'y pagbili ng mga luxury items na nakikita sa kanya ng taong bayan? Saan nga ba? Matatandaan daw ng mga taga-Marikina, simpleng teacher lang naman raw ito bago maging isang kongresista. Uy, naku mga kababayan ha. Teacher pala ito si Kimbo. Nako, magkano ba ang sweldo ng isang teacher, no? Kasi para sa ganyang mga presyo, mga kababayan, I think is sobra-sobra po yan, no? Ng mga presyo yan. At magkano po ba ang sweldo ng isang congresswoman, di ba? Congressman or representative. Oh. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Dapat bang i-audit? Ha? Dapat bang i-audit or hingian, di ba? Itong si Stella Kimbo ng kanyang mga resibo sa kanyang mga proyekto. Baka kasi mga kababayan, ito naman sinasabing tama tayo, pero baka lang nagagamit. Ha? Yung pera ng bayan, dyan sa kanyang pamimili ng kung ano-ano. Yan, di ba? Tunayan, hindi raw nila makakalimutan ang nooy napakasimpleng buhay ni Teacher Stella, kung saan sumasakay pa ito sa tricycle at walang kaarte-arting umuupo sa passenger seat. Kahit nga raw may katabi ito sa loob at may angkas na mga bata, ay okay lang kay Teacher Stella. Makikita rin sa kanyang pananamit na hindi ganong kagarbo, maging ang kanyang suot na tsinelas ay mahahalata mong may pagka-fashionista talaga ang teacher na si Stella, ngunit hindi ganon kamahal ang kanyang mga sinusuot. Ngunit ngayon, tila hindi aalis ng walang burloloy sa katawan na daang-daang libo ang halaga. Sa katunayan, naging controversial pa ang isang viral video ni Teacher Stella na ikinumpara ng maraming netizen na kung noon na hindi pa ito kongresista ay ayos lang sa kanya ang sumakay sa nasabing tricycle at kahit may mga angkas na bata sa loob ay walang problema sa kanya. Ngunit ngayon na isa na siyang congresswoman, tila maraming netizen ang nagtaas ng kilay matapos mag-viral ang kanyang controversial video na bukod sa kanyang mga magagarbong kasuotan, tila pagmamayari na ni Teacher Stella ang isang customized luxury van na tinatayang may halagang 4 million pesos na tila walang ibang sagay kundi ang kongresista from Marikina. Napatunong tuloy ang maraming netizen, lalo na ang mga taga-Marikina, kung paano na-afford ni Teacher Stella ang ganitong karangyang buhay. So yan mga kababayan, sa dami po nang inilabas, no? Na mga resibo, ebidensya na maaari. This is not hindi to masasabing totoo or hindi mga kababayan, as long as hindi mapatunayan. Dapat siguro itong COA, no, ay hingan rin ng SALN report, no, or hindi kaya sila na mismo mag-audit dito kaya Stella Kimbo, nang malaman ng taong bayan kung saan galing itong kanyang pinamimili, no, ng mamahaling gamit mga kababayan. Milyon-milyon ang pinag-uusapan, hindi po 1,000 mga kababayan, ha. Kasi mga karibin natin, posible, it is possible, I'm not saying na totoo nga mga kababayan, I'm saying na posible na budget nga ng or pera ng taong bayan ang ibinibili nito, di ba? Kung wala naman silang mga resibo doon sa kanilang mga proyekto, di ba? Sinasabi nila bilang isang representative, dapat siguro maglabas po kayo ng resibo, mga kababayan. Itong mga kongresista natin, no? Dapat maglabas po sila ng resibo or i-open nila yung book of accounts, sabi nga ni PRRD, no? Para magkaalaman na kung sino po ang hindi kurap at kung sino po ang kurap. Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion? Reaksyon patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito. Alright? Maraming salamat po.